noong 16 ng Pebrero 1999. Para naman na nag-iwan lang sila ng parang aso na imbis kami yung magkasama-sama, iniwanan man lang nila. 13 taong gulang noon si Jeline nang sumama sa NPA. Kaya yung baryo namin, palagi nandoon na ang mga India. Dito natutuhan ni Jeline ang mamuhi sa pamahalaan. Turuan na nila paano mag-landscape, paano magalit sa gobyerno. Kaya yung kaisipan mo na bata pa, araw-araw, mag-change din. Subalit, hindi madali para sa isang batang babae ang mamundok. Wala ko'y paglaon sa akong kinabuhi. Nabuol na ko, hindi na ko makita sa ginikana. Parang walang kain-kain. Sa loob din ng organisasyon, nabuksan ang kanyang isipan sa tunay na layunin ng CPP-NPA. Sa bundok, yung commander lang ba namin ang makakahawak ng pera. Humihingi ng suporta sa mga sibilyan, nagpapadala ng mga sulat sa mga kumpanya, pero hindi naman kami nakakahawak ng pera. At maging sa oras ng kanyang kagipitan, ay hindi nilulubayan si Jeline ng mga grupong sumusuporta sa CPP-NPA. Ito naman ang ginugulo ng mga karapatan sa mga interview nila. Sabi daw ako ng sundalo, pero hindi. Ang karapatan is kasama yun sa kabila, yun silang legal. Ang nangyari sa buhay ni Jeline ay matatawag na isang trahedya. Subalit ang trahedya rin ito gumising sa kanyang isipan upang tahakin ang landas tungo sa pagbabago at magandang kinabukasan. Ang mga pangyayari nito ay pilit pinagtatakpan ng ibang tao sa pamahalaan. Sa pagkakahuli sa batang rebelde na si Edfo de la Cruz, ito ang naging pahayag ng isang kilalang mambabatas. Naagad din sinang-ayunan ng mga grupong kumakalaban sa pamahalaan. Hindi lingid sa lahat kung ano ang tunay na layunin ng mga tao at grupong ito. Hanggang ngayon, patuloy ang ginagawang panghihikayat ng CPP-NPA sa mga minor de edad upang gamitin sa madugong pakikidigma laban sa pamahalaan. Nais lang naman nila'y sa iyong kabutihan. Magbago ka, magbago ka, magbago ka, magbago ka. Patuloy din ang kanilang paggamit sa mga inosenteng kabataan sa labang hindi pa nila nauunawaan. Lahat ng mga bata ay may karapatang magkaroon ng malaya, tahimik at ligtas na pamumuhay. Sila ay dapat na pinagkakalooban ng tamang pagkalinga at gabay para sa kanilang magandang kinabukasan. Pag-isip mo'y nagugulo sa buhay na wala pong tahan ko na maganda. Buhay mo lang nakatay. Ano po ang patakaran po sa taas. Tapos papasok ko po yung magkaibigan ko doon. Ipigilan ko na po. Ito naman po talagang gusto sumama sa inyo. Mapilitan lang ako. Sarap na mabuhay dito sa kapiling ang mga magulang.